Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former choreographer and dancer of Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Welcome to RAS TV! Okay guys, finally nakapanood din, no? First time ko nanood ng SB19 concert. And luckily, 2 tickets yung binigay sa amin. So kasama ko yung anak kong lalaki. So grabe, sobrang excited kami before kami pumunta. And hanggang nandun kami, napakasaya hanggang sa umuwi, no? Yung anak ko nga, sa umpisa, tili ng tili. Wala ng boses. Alright, so yun, sobrang saya. And sobrang sulit. First of all, congratulations sa SB19 sa kick-off concert ng Simula at Wakas. Grabe, 2 days, no? Sold out sa Philippine Arena. And syempre, congratulations kay Direk Paolo Valenciano and his team, sa production team. And syempre, sa lahat ng 18 na sumuporta, sa nanood, no, marami ring 18 na 2 days nanood, kagaya nung katabi namin, no? So, congratulations sa lahat. Okay, so kikwento ko lang, no, kung paano yung naging experience ko. Since first time ko nanood sa Philippine Arena, before that, meron na akong nakitang guide, no, sa online. Kumbaga, yung production team na yan, ahead of time, ini-inform nila yung tao, no, na ito yung mangyayari, ito yung itsura ng Philippine Arena, kung ano yung ticket mo, kung anong side ka. So, may mga ganun na para may idea ka na. Pati dun sa NLEX, no, yung nag-announce din sila na magkakaroon ng traffic ng May 31 and June 1 kasi concert nga ng SB19. So, lakad kami. Punta kami dun sa VVIP entrance, no. Kasi dun inabot sa akin ng isang production staff yung ticket. Tapos from there, lakad na kami ng anak ko. So, tanong-tanong kami kasi grabe, ang daming marshals doon na nakatayo. No, meron pa nga isa doon, may hawak pang malaking placard, ask me. Parang gano'n. So kahit first time ka, hindi ka maliligaw. Marami ka mapagtatanungan. So yun, tinanong namin, saan ba po yung ticket na to? So tinuro niya, doon pa yan, lakad pa kayo sa banda doon. So lakad kami. Tapos, naalala ko, kailangan pag may kasama kang bata or senior citizen, yung matanda na talaga, or buntis, kailangan may waiver. So, niremind yan sa akin ng wife ko. So, along the way, may isa dong nakatayo na marshal na babae. May mga hawak siyang paper, tapos nakita ko, humihingi waiver nga. So, humingi ako. Tapos, naubusan nung pambata, puro natira yung pang matanda. So, nagantay pa kami, medyo tumagal kami doon. Bago ko na fill upan, tapos pipicturean mo yun para may copy ka. Tapos after that, yun, lakad na kami ulit. Laki kasi ng Philippine Arena doon sa gilid. So nilagpasan na namin yung mga VIP, lower box muna, tapos upper box kami. Tapos yun na, pagpasok mo doon, pila yun, maraming pila. Medyo mainit yan, pawis na ako doon eh. Pati ano ko, medyo pawis na rin. Pero okay lang. Tapos, pagpasok namin sa pila, bawal nga yung mga bottled water. Pero yung sa akin, lumusot eh, yung isa, konti na lang naman. Tapos yun, pagpasok namin, sinecheck yung bag lang, tapos may table doon, pupunta ka doon, tatatakan yung ticket mo, tapos ibibigay na to, itong parang wristband, tapos merong card, photo card na naka-sealed. So ito yung nakuha ko, si Pinuno, okay, tapos yung anak ko si Stel. Di paglakad namin, picture ulit, yan yung gitna ng Philippine Arena eh, so ang ganda nung shot. Papasok, mahaba pa yan, tapos akit ka ng hagdan. Tapos, tinatry namin pa ilawin kasi may plastic to, hugutin mo. Tapos, pag pindot mo, yun, umiilaw. So, okay. Tapos, namamatay. Sabi ko, patay. Eh, gusto namin nakasindi na siya. So, sabi ko sa anak ko, kunin mo yung yung pang tusok ulit, lagay natin. Para umilaw. So, nilagay muna namin, tinesting namin. Pagtanggal, inon niya, nag-on naman. So sabi ko, sige, mamaya na natin. I-reserve muna natin. Ipasok mo muna yung isa. Kasi yung isa wala. Tapos yun, lakad ka, papunta kami sa left eh. Pagpasok mo, pa-left kami. Kasi din yung number namin. Along the way, yun na, pipili ka ng kainan. So, syempre, daming tao, daming pila. Haba. Doon sa McDo, ang haba. Tapos, napili namin is yung yellow cab. Doon kami pumila.
Tapos kain kami mabilis, ang daming tao, puno. Tapos yun na, akit na, nag-stairs, no, sa taas kami. So pag akit namin ng anak ko, no, siya yung taga-tanong. Masyadong bibo yung anak ko no. So tanong-tanong siya, bawal ba po itong food, itong bottled water? Sabi lang, tanggalin yung takip. So pasok kami. And pagdating dun sa upuan, hindi namin makita yung seat number, nasa likod pala ng upuan. Madilim So, umupo muna ako. Anak ko na naman, nilapitan yung mga marshal, tinatanong kung saan yung number namin. Eksakto kung saan ako umupo, yun na pala yung upuan namin. Okay, so, grabe, very accommodating sila. Very organized yung concert. No? Yun na, pag tinignan mo yung stage, grabe, ang laki, ang ganda. Alam niyo yung sa music video ng Dam, parang ganun yung setup May parang bundok sa likod, may mga hagdan, tapos yung stage dito, tapos may ramp, tapos yung parang logo ng SB19, pag ganun, ang haba ng stage, ang laki. Habang nag-aantay, yung mga 18 talagang hype na. Pag tumutugtog yung mga kanta ng SB19, kumakanta rin sila. No? Ako, nag-observe pa lang muna ako. Tapos pag may mga beat, no, yung boom, sine-check siguro yung sound system. Woo! Sisigaw na kagad. Tapos, sabi ko, pag yan yung lighthouse, pinatay. Simula na yan. So, yun nga, maya-maya, pinatay na yung lighthouse. Sigaw na. Ino-on na namin to. Yan. Nag-iiba-iba ng color. So, pili-pili pa akong ganyan Sabi ko, sige, gusto ko blue. Tapos maya-maya namamatay. Namamatay yung ilaw. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko, sana kaya mo na nga. Hindi ko pa kasi nga alam Tapos di nag-start na. Ayan na. May umakyat na naka-hood, no? Siya muna doon sa hagdan. Siya na, naglabasa na lahat ng dancers. Ang dami nila Hindi mo na alam kung sino doon, no? Kung sino yung SB19 o yung dancers. Talaga, puno yung stage Basta may intro muna. So, grabe, sigawan, no? Ang ganda ng lights, lahat, perfect, ang ganda. Tapos, tuwan-tuwa ako doon, nakatayo na silang lahat. Biglang nawala, bumagsak sa ilalim ng stage yung mga dancers. Natira yung mahalima. Grabe, sigawan. Oh! Tapos yun, tinanggal na nila yung hood nila. So, sigawan na. Tapos yun, kumanta na sila. Siyempre, may choreo. Actually, yung Saturday, 19 songs ang ginawa nila. Pero nung second day, Sunday, 20 songs ang ginawa ng SB19. Nadagdagan ng ilaw. I remember What Mapa, tapos Gento. Yung Gento, hindi ko na-expect na Gento pala yun kasi iba yung intro Siyempre, alam ko yung ibang lyrics doon, so sinasabay-sabayan ko. Ang daming 80 na kumakanta. Yun, yung Moonlight, tapos yung I Want You, walang sayaw. Iba yung version, medyo mas mabilis ng konti. Pero ang ganda pa rin. And then yun na, mga ilang songs yun 5 or 6 songs. Nagpalit na sila. Yun yung unang change costume nila. Tumutugtog yung banda. Okay, habang nagpapalit sila. Yung second naman na palit nila, sumayaw yung dancers with J. Joseph. Parang spot number nila. So yun, habang sumasayaw yung grupo, yan yung change costume uli nila. Actually, 4 times sila nagpalit ng damit. Tapos yun na nga, ito, yung wrist na to. Siyempre lahat ng nanunood, meron ito. Yung pala, kung ano yung song, iilaw siya ng kusa, nakaprogram. Kumbaga, nagbi-blink. Iilaw siya, kunyari, red, blue, iba-iba, depende sa song. So, kung, kunyari, kagaya ngayon, blue yung umiilaw, blue lahat yan, kitang-kita mo. Ang ganda tignan, no? So, pero mo, punong-puno yung Philippine Arena, tas pare-pareho nung ilaw. Tas yung iba may mga hawak na stick. Tapos yung pinag-wave, ang ganda tignan. Grabe, sobrang daming tao. And sobrang saya. Tapos yung isang exciting part doon, yung pinatayo na yung lahat ng 18, no? Lahat ng audience pinatayo. Tapos yung song natatandaan ko is yung Cream Zone. Yung ilaw nun pula, tapos lahat tumatalon. And then yun, ang dami ring nangyari sa stage, no? Meron pa doon, nakasakay sila sa parang pabilon. Tapos tumaas yun, mga abang kumakanta sila. Tapos yung dancers lang nasa baba. So yun, habang umangat, naka-harness yun Pero syempre, nakakatakot pa rin. No? Lalo na kung takot ka sa heights. Nung first night, nakita ako sa video no, na
pagbalik ng SB19, natumba si Pinuno, si Pablo, lumusot yung paa niya. Kasi nga yung stage, may mga butas yun tapos lumulubog yun. Bigla ata yung lumubog. Kumbaga minsan kasi syempre may mga technical problems Pero nung second night, wala naman nangyaring ganun. Okay, so talagang minsan hindi maiwasan yung mga disgrasya and yung mga technical problems. Maganda rin yung part na nagpasalamat sila sa mga sponsors, no, Ninong and Ninang. So kulitan lang sila doon, parang nagkukulitan. Binabanggit nila yung mga sponsors. Tapos hanggang sa pinasayaw na yung tao. Yung ganun, doon ka. Ulit-ulit lang. Tapos nagpicture na sila. Yung salamat nung kinanta nila, no, kala mo kasi parang last song na yun Nagpasalamat na talaga sila nagbow Tapos, meron pa pala yung pinakahuli is yung Dam. Yun na yung last song talaga, yung Dam. So, ang galing nung Dam, pati yung pinaka-highlight sa last part, biglang nawala na naman yung 5. Zoom! Ang galing nung timing nun yung lumabas yung puno. So, grabe, nakakilabot. And then, mamaya-maya may umakit na naman na, tawag ko dun, Jedi Knight Naalala ko sa Star Wars. Nakaganon si Luke Skywalker. Pagka naging master ka. So yun, makakit siya dun. Tapos lumabas yung simula at wakas, di ba? So yun guys, no, sobrang sulit talaga. Sobrang ganda ng concert. O maraming 80 na nagsabi, no, parang kulang yung bayad nila kasi sobrang worth it. Beyond dun sa expectations mo, yung mapapanood mo. Sa lahat, production, yung stage, yung lights, yung lighting, galing. Yung concept ng SB19, yung performance nila, no, lahat, yung vocals, yung dancers. Pang world class siya talaga. Buong performance, yung buong concert. And to think na Philippine Arena yan, napakalaki, no? Napuno ng SB19 na walang guest, sila lang talaga. So, it really shows na sila yung P-pop kings. So, congratulations ulit. Keep it up. More power. O mga 18, sa lahat ng nanood, ano yung pakiramdam nyo habang nandun kayo sa Philippine Arena? And ano yung pinaka-favorite part nyo? Okay, so kindly comment down below. So, please don't forget to subscribe, like, and share. Hope to see you on my next video. God bless you all. Peace.